Ngayong episode kaswerte, libreng sakay lang at sabay-sabay natin puntahan ang 6 na tourist spot dito sa Baguio City. At kilala rin ang Baguio na summer capital of the Philippines dahil sa lamig ng klima nito. At first time ko nga pala makarating ng Baguio at samahan niyo muli ako sa panibagong adventure at makita ang ganda ng Pilipinas. Welcome sa Baguio City. Good morning kaswerte at time check muna tayo ngayon ay 5:40 na ng umaga at nagre-ready na kami papunta ng Viewpoint, Cannon Road. At ayan, ito yung tsura ng tinirahan namin sa labas. At ganito naman pagka may araw na. Ayan kaswerte, bigyan ko lang muna kayo ng konting idea dito sa tinuluyan namin dito sa Baguio, ang Vista de Pino Transient House. Swerte na tayo dito dahil meron silang pangmasang small room for 750 per nights for 2 packs ay pwede na natin ma-enjoy ang staycation dito sa Baguio. At marami pa naman kayong pwedeng pagpilian na rooms online, bisitahin nyo lang ang FB page nila. At pwede nyo naman kayo magpa-reserve online sa agoda.com kung gusto nyo ng mabilisang reservation. Pwede kayo ditong mag-walk-in sa halagang 1,000 pesos na meron na rin 2 bedroom at isang private CR. Ayan. Ayan si Compañeros. Ayan. Ayan yung kumpanya. At meron na rin isang TV. At ito yung CR nila kaswerte. Ayan, linis. At meron na rin yan kasamang hot water. Gusto nyo maligo at nilalamig kayo. At yan kaswerte, paalis na kami ngayon ni Compañeros dito sa Vista Pino Transient House. At papunta na kami ngayon kaswerte sa Viewpoint, Cannon Road. Maswerteng araw sa lahat ng mga nanonood at welcome back muli sa ating munting channel. At first time natin makarating dito sa Baguio at kasama muli ang ating kaibigan na si Compañeros ay iikutan at pupuntahan natin ng ilang magagandang tourist spot dito sa Baguio City. At ang una natin pupuntahan ang Cannon Road Viewpoint malapit sa Lion's Head. At bago natin makalimutan ay maghanap muna tayong pwedeng pagkaing almusal. At pwede na siguro dito sa parang 7-Eleven. Let's go. At tapos na tayong mag-almusal. Dahil sa sobrang gutom, nakalimutan ko nang ipakita sa inyo kung anong kinain namin. At anyway, kasalukuyan namin binabaybay ang daan papuntang Viewpoint. At sana makapasok kami at sabi nga daw meron daw checkpoint dito. Hindi na namin na-check at eto na nga. Dito na tayo sa checkpoint at konting abante na lang ay nandito na rin tayo sa Cannon Road Viewpoint. Welcome sa Cannon Road Viewpoint. At ikot tayo saglit at ipakita ko sa inyo ang ganda ng Cannon Road Viewpoint. Andito yung pinaka best na view. Ayan. Pagka nandito kayo sa may Viewpoint Cannon Road, yan yung pinaka magandang view. At swerte dahil libre lang ang entrance dito at free lang din ang kumuha ng picture. At kasalukuyan natin binabaybay ngayon ang Cannon Road at papunta tayo ngayon sa Lion's Head. At habang papunta tayo ng Lion's Head ay kwentuhan ko kayo ng konting kasaysayan kung paano nagawa ang Cannon Road. Noong ang mga Amerikano ay simulang sakupin ng Cordillera Highlands noong 1900s, sila ay nahirapan akyatin ang kabundukan ng Benguet. At dahil sa paggawa ng mga daan dito sa kabundukan na ito, ay sobra-sobrang makakatulong ito sa ekonomiya ng bayan, lalong-lalo na sa mga lokal na mamamayan.
At dahil pa dito, nagpatupad ang gobyerno ng Amerika ng isang proyekto na labis nilang pagkakagastusan at naging dahilan ng pagkadismaya ng mga politician ng Washington DC. At taong 1905, mula matapos at makumpleto ang proyekto mula sa pamumuno ng American Government Commissioner na si Major Lyman W. Cannon. At agad din nagkasa ng executive order ang nooy Governor General na si Leonard Wood na ipangalan kaagad ang daan kay Major Lyman W. Cannon. Sa panahong yon ay halos $2.7 million ang inabot sa pagpapagawa sa mga proyektong ito. Yan, dito na tayo kaswerte sa may Lions. Woohoo! Ang laki! First time ko lang makakita to. Ayun, kaswerte oh. Dami nagpapapicture. Ayun, kaswerte, dito na tayo ngayon sa may Lions Head. At welcome sa Lions Head Cannon Road. At konting trivia lang ulit tayo, ang Lions Head pala ay pinakilala noong 1972 sa pangunguna ng isang miyembro ng Lions Club at mayor din noon na si Luis Lardizabal. At sinimula nun ipaukit ang Lions Head na mayroong napakalaking natural limestone sa isang Cordillera artist na si Reynaldo Lopez Naniac. At umabot din ng halos 40 feet ang taas. Ayan, kaswerte, akala ko stand-by yung aso, gumalaw yung paa. Naman tayo sa strawberry farm. Isa sa may pinakamalaking taniman ng mga strawberry dito sa Baguio City. Tara, ipasyal ko kayo doon sa strawberry farm ng Baguio City. Kaya let's go! Pa rin yung lamig, parang nakatodo yung aircon dito. Bali, time check mga kaswerte, alas 8 na ng umaga pero napakalamig pa rin ang klima ng hangin dito, napakalamig. Ayan kaswerte, dito na tayo ngayon sa may La Trinidad, Benguet, Baguio City. Ayan yung mga bahay dito, ang dami. Ayan, ang Benguet State University. At dito tayo kakaliwa sa may strawberry farm. Ayan, kaliwa tayo dito. Buti na lang meron silang para makita natin agad kung saan tayo kakaliwa. At dito na tayo ngayon sa parking area ng strawberry farm, the strawberry capital of the Philippines. Welcome sa Strawberry Farms La Trinidad, Benguet in Baguio City. Yan kaswerte, andito na tayo sa loob ng strawberry farm. Ang good news dito kaswerte, wala ng entrance fee. Basta libre pasyal na dito. Boss, magkano sa ganyan strawberry? 350 po. Isang na to. Pera nga po. Walang pre-taste diba? Kailan lang yung season? 350. Ganda, fresh na. Ano to sir? Kakapitas lang. Fresh na fresh po. Sa dahon. Yan kaswerte, konting trivia lang. Ang farm na to ay pagmamayari ng
Benguet State University at may lawak ito na 79.49 hectares. Kaya naman hindi lang strawberry yung nakatanim dito, pati mga iba't ibang klaseng gulay rin. Ayon sa mga bantay rito, hindi pa tagbunga ngayong araw. Bali ang tagbunga daw nito mga March, April, May. Ang oras pala ng harvest ng mga strawberry dito, simula 6 AM ng umaga hanggang 8 AM, meron na silang mga nakaprepare na strawberry for pick up na may presyo na 200 to 350. At hindi lang strawberry yung pwede nyong mabili rito. At meron din mga tindahan na nakapwesto sa labas malapit sa parking area na maraming pwedeng pagpilian pang pasalubong. At hanggang dito na lang muna nagtatapos ang Pan Adventures ng Baguio episode natin. At sa next episodes, makisakay sa panibagong Pan Adventures na pupuntahan natin dito sa Igorot Stone Kingdom at sa katabi lang nito na Tamawan Village, Palace in the Sky. At diretso na tayo mula sa right part hanggang sa katapat nito na The Mansion. At kung nagustuhan nyo itong episode na to, ay huwag nyo sana kalimutan mag-like, subscribe, at pakikalembang na rin yung notification button natin para ma-update ko pa kayo sa susunod na episode. Thank you!